Hello everyone, we are the last presenters in our subject, Reading in Philippine History. But before I forget, I would like to introduce our team. By the way, I'm their leader, John Aral Garcia, together with my members, Miss Julianne Abinir and Miss Rayalyn Rosario. Right now, we will discuss about Gunita ng Himagsikan by our former President, Emilio Aguinaldo. Now, may I call Miss Rayalyn to start the discussion. Miss Rayalyn? So this topic is about mga gunitang himagsikan by Emilio Fami Aguinaldo. Let's talk about the background of Emilio Aguinaldo. Emilio Fami Aguinaldo, born on March 22, 1869 in Kawit, Cavite, died on coronary thrombosis on February 6, 1964. His parents are Carlos Hammer Aguinaldo and Trinidad Fami Aguinaldo. Emilio Aguinaldo attended high school at Colegio de San Juan de Letran but had to stop on his fourth year because of father's death. Emilio Aguinaldo is the first president of the Philippines on January 23, 1899 to March 23, 1901. Emilio is the president of the revolutionary government of the Philippines on June 23, 1898 to January 22, 1899. Emilio is the president of the Biak na Bato on November 2 to December 14, 1891, the president of the Tijeros Revolutionary Government on March 22 to November 1, 1897. Then, the historical background ng mga gunitang himagsikan. Ang ibinigay na kasaysayan ay naglarawan ng mga alaala ni Emilio Aguinaldo. Siya ay kilalang personalidad na kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga alaala ni Emilio Aguinaldo ay nailatha sa iba't ibang bolyum. Ito ay sumaklaw sa iba't ibang mahalagang pangyayari tulad ng kanyang kapanganakan. Ang kasunduan sa Biak na Bato, ito ay digmaang Pilipino at Amerikano na ilatha mula noong 1928 hanggang 1946. Noong 1963, isinalin ni Los Calendrino Boco ang alaala at nilabas ito noong 1967. Binanggit niya na maaaring magkaroon ng pangalawang bolyum ang pagsisimula ng paghimagsik ng Pilipinas laban sa Espanya at digmaang Filipino-Amerikano. Ngunit ang pangalawang bolyum na ito ay hindi tiyak. Sa kabuuhan, ang mga alaala na iyon ay nagbigay ng mahalagang kalaman tungkol sa pananaw at karanasan ni Emilio Aguinaldo. Narito ang isang excerpt mula sa unang bolyum. Ito ay My Bloodiest Fight. So, ang ibig sabihin, ang pinakamapangahas kong labanan. Pinamumunuan ito ni Emilio Aguinaldo. Sinabi niyang ang Rebolusyong Pilipino ay nagtagumpay sa pagtalo sa mga sundalong Espanyol sa Cavite. At sinabi niyang ang buong lalawigan ng Cavite ay pinalaya na mula sa mga Espanyol. Pagkatapos ay inibintahan sa lugar sa Cavite si Bonifacio. So, matapos pagkatalo ni Supremo Andres Bonifacio sa mga Espanyol, nawala ang mga Espanyol sa Cavite na kinaroonan niya. Kaya nagpadala sila ng mga tauhan upang hanapin siya sa Caloocan at Malabon. At inibintahan si Emilio na pumunta sa Cavite na noong malaya na ito mula sa mga Espanyol. Saka sa Magdiwang Council. Ang Magdiwang Council ay mayroong monarchical na anyo ng pamahalaan kung saan ang terminong hari at mga ministro. Ang paliwanag ng Magdiwang Council sa ilalim na pamumuno ni General Mariano Alvarez ay may monarchical na anyo ang pamahalaan. Ito ay nakikita sa paggamit ng mga termino tulad ng hari at ministro kung saan nagpapakita ng isang sistema ng monarkiya. Ang Magdiwang Council ay isang revolutionaryong organisasyon sa Pilipinas noong ika-19 siglo. Ito ay dalawang grupo ng katipunan kasama ang Magdalo Council na pinagmunuan ni Andres Bonifacio. Sa binigay na konteksto, binanggit na ang Magdiwang Council ay humarap sa maraming labanan at sa huli ay napahina ito dahil dumating si Mayor Gregorio Hoxton at ang mga tropa nito mula sa NAEC.
Bukod din dito, binanggit na pinaslang ni Colonel Mariano Jinco sa kalabanan sa Pasong Santol at binigyan ito ng isang militar na libing mula sa Imos. Ito ay nagpapakita ng sakripisyo. Sinabi rin sa talata na ang mga leader ng Magdiwang Council ay nag-aalala at hindi nakapagbisita sa kanilang pamilya dahil sa mapanganib na panahon. Sa kabuuhan, ang Magdiwang Council ay naglaro ng mahalagang papel sa himagsikang Pilipino sa pwersa ng Espanya at nag-alay ng sakripisyo para sa layunin ng kalayaan. Sa part naman na to, hindi sumailalim si Pangulong Emilio Aguinaldo sa tradisyon ng mga Espanyol kung paano sila naghahalal ng susunod na magiging Pangulo. Or sa madaling salita, hindi siya sumunod sa process ng mga Espanyol sa pag-vote kung sino yung magiging susunod na Pangulo. Sa halip, kinonsider siya as the first republic of the Philippines sa pamamagitan ng revolusyonaryong paraan. After declare ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898, si Aguinaldo ay nahalal bilang Pangulo ng mga taga-revolusyonaryong taga-suporta, pati na din ang mga pinuno nito. Yung nangyayaring halalan ay pinagkasunduan ng mga revolusyonaryong kilusan na kinilala ang pamumuno ni Aguinaldo sa panahon ng kolonyalismo ng Espanyol. And his presidency marked the establishment of the first Philippine Republic. Naging mabilis man yung termino niya because of the Philippine-American War. And the next po is return to Imus. Nung bumalik si Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite noong March 22, 1897, naganap ang sinasabing makasaysayang pagtitipon at pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas bilang pagtanggap ng Pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan ng leader of Filipino-American War. May isang idinaos kung saan pinakita ang watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng kalayaan at pagkilala sa ating sariling bansa. Ang pagtanghal ng watawat ng Pilipinas ay nagpapahayag ng pagsusuri ng mga Pilipino sa sariling identity at pagsasarili mula sa mga dayuhan. At ang pagbalik ni Aguinaldo sa Imus ay nagmark ng pagsisimula sa panibagong yugto para sa kalayaan ng Pilipinas, hindi laban sa Espanya kundi laban sa Amerika. Ito ang naging dahilan sa digmaang Pilipino-Amerikano, isang yugto ng kasaysayan kung saan naganap ang laban para sa kalayaan at soberanya ng ating bansa. Next naman po ay military court. Noong panahon ni Emilio Aguinaldo, yung administration niya ay nagtatag ng mga militar na hukuman bilang bahagi ng kanilang sistema ng hustisya. Ang military court ay kilala bilang kataas-taasang hukuman ng Sandatahang Republika ng Pilipinas. Ang hukuman ay nagsasagawa ng mga paglilitis at nagbibigay ng hatol sa mga kaso na may kaugnayan sa military aspects of revolution laban sa mga Espanyol and the other fight of Americans. Ito ay nagkaroon ng kapangyarihan na magpataw ng parusa mula sa pagpatawan ng parusang kamatayan hanggang sa iba't ibang anyo ng parusa ng militar. Sa ilalim ng administrasyon ni Aguinaldo, ang militar na hukuman ay ginamit upang mapanagot ang mga miyembro ng Sandatahang Republika na lumalabag sa mga patakaran at regulasyon ng hukbong revolusyonaryo. Gayon din, ginamit ito sa paglilitis ng mga kaso ng mga individual na tinuturing na kalaban o nagtatangkang sumalungat sa republikang itinatag ni Aguinaldo. Ang sumunod naman po ay ang pag-atake ng mga Amerikano sa Naik. Ang lungsod ng Naik sa Cavite ay naging lugar ng mga labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong puwersa at ang mga Amerikano noong Filipino-American War. Ang mga Amerikano ay nagsimula ng kanilang pananakop sa Pilipinas pagkatapos ang digmaang Spanish-American, at ito ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Noong 1898, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng Sandatahang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Aguinaldo at ang mga Amerikano. Ito ay bahagi
ng mas malawakang kaganapan ng pakikipaglaban sa digmaang Pilipino-Amerikano, kung saan nagsusumikap ang mga Pilipino na manatiling malaya mula sa dayuhang pagsakop ng Amerikano. And now, bilang huling part ko ng aming report, gusto ko lang isummarize kung sino si Emilio Aguinaldo para mas mabilis natin siyang makilala through this information. Si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Prinoclaim niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol noong June 12, 1898 sa balkonahe ng Bahay ng Kalayaan sa Kawit, Cavite. Kaya meron tayong tinatawag na Independence Day every 12 of June. It is simply because of our first president. Si Aguinaldo ay nagsilbing unang Pangulo mula 1899 hanggang 1901 nang ang Pilipinas ay sakupin ng mga Estados Unidos or ng mga Amerikano pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano. So, 2 years lang siyang naging presidente ng ating bansa dahil nga sa pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Hi, so my name is Julian Abinir and I am gonna talk about the Biak na Bato presidency. So, after masentansyahan ng death penalty yung Bonifacio brothers, on the same day of their execution, umatake yung mga Spanish army na nag-force dun sa forces ni Aguinaldo na mag-retreat. After that, noong June 24, 1897, Aguinaldo arrived at Biak na Bato in San Miguel, Bulacan and established a permanent headquarters there, located sa Biak na Bato National Park, which is now known as the Aguinaldo Cave. And then in the late October 1897, nagkaroon ng General's Assembly sa Biak na Bato na kung saan they decided to form a constitutional republic or the Biak na Bato Constitution. Yung constitution na to, ginawa siya closely after the Cuban Constitution or mayroon siyang resemblance sa Cuban Constitution. Ang nakaisip nito is si Isabela Artacio and Felix Ferrer. Yung constitution is provided for the creation of a Supreme Council composed of a president, a vice president, a secretary of war, and a secretary of the treasury. And Aguinaldo was named as a president. Si Aguinaldo yung naging presidente nung Biak na Bato Constitution. Okay, so next is the pack of Biak na Bato and exiled in Hong Kong. So before Aguinaldo arrived in Biak na Bato, from as early as March 1897, Fernando Primo de Vera, siya yung Spanish Governor General of the Philippines. Ina-encourage na yung mga prominent Filipinos to contact Aguinaldo para nga sa peaceful settlement of the conflict. And then on August 9, Pedro Paterno, which is the Manila lawyer, met with Aguinaldo at Biak na Bato with a proposal for peace based on reforms and amnesty. Amnesty is they will be pardoned for their offenses and can live a civilian life since they are guerrillas nga, diba? So etong proposal for peace na to, nakapaloob na dito na they will be pardoned or their offenses will be forgiven and will allow them to live a civilian life. In succeeding months, Paterno conducted shuttle diplomacy,
acting as an intermediary between De Vera and Aguinaldo. And then on December 14 and 15, 1897, um, pinirmahan na ni Aguinaldo yung Pact of Biak na Bato, under which Aguinaldo effectively agreed na i-end na yung hostiles and i-dissolve na yung government in exchange for amnesty nga and 800,000 Mexican dollars. Yun yung nakapaloob sa description ni Aguinaldo sa amount na mabibigay sa kanila as an indemnity. So, the documents were signed on December 14 and 15, 1897, and then on December 23, Aguinaldo and other insurgent officials departed for Hong Kong to enter voluntary exile. $400,000, representing the first installment of the indemnity, was deposited into Hong Kong banks. And then while they were in exile, Aguinaldo reorganized his voluntary government, and then it is now called the Hong Kong Junta, and enlarging it into the Supreme Council of the nation. Okay, so the Pact of the Biak na Bato, considered siya as the last part of the first volume of Aguinaldo's book or memoirs, which is the mga gunita ng Himagsikan. And now I am gonna talk about the possible contents of the second volumes of the book. So first is the Philippine Declaration of Independence and Aguinaldo's return to the Philippines. Okay, so on April 25, the Spanish-American War began. Although it is mainly focused on Cuba, the United States Navy Asiatic Squadron was in Hong Kong and commanded Commodore George Dewey. It sailed for the Philippines, one of the Spanish colonies in the Pacific. On May 1898, in the Battle of the Manila Bay, the squadron engaged and destroyed the Spanish Navy's Pacific Squadron and proceeded to blockade Manila. Makalipas yung mga ilang araw, Dewey agreed na i-transport na si Aguinaldo from Hong Kong to the Philippines aboard the USS Maclo, which left Hong Kong with Aguinaldo on May 16. Arriving Cavite on May 19, tinuloy ni Aguinaldo yung command sa kanyang revolutionary forces, and then with his revolutionary forces, pinalibutan nila yung buong Manila. It's ongoing nga nun yung war against Spanish and American. And then on May 24, 1898, in Cavite, Aguinaldo issued a proclamation in which he assumed command of all Philippine forces and nag-establish siya ng dictatorial government with himself as a dictator. And then on June 12, Aguinaldo issued the Philippine Declaration of Independence from Spain, and on June 18, he issued the decree formally establishing the dictatorial government. And then, noong June 23 naman, nag-issue siya ng decree na he is replacing his dictatorial government with a revolutionary government as him as a president. Okay, lastly is the Philippine-American War. Nangyari to bago makapture si Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Okay, so noong August 12, 1898, American forces captured Manila during the Battle of Manila. Tapos noong August 14, 1898, nag-establish yung United States na military government sa Philippine Islands. Tapos, Major General Wesley Merritt is the first American military government. Nung gabi ng
Feb- nung gabi ng February 4, 1899, is na ano nabarel yung isang Pilipino ng isang American entry, tapos it resulted sa beginning of the Philippine-American War and precipitated the 1899 Battle of Manila between American and Filipino forces. So, since superior nga yung American firepower, um, it drove the Filipino troops away from the city. And then Aguinaldo's government had to move from one place to another as the military situation developed. Uh, Pinamumunuan pa rin ni Aguinaldo yung resistance ng Filipinos to the Americans. Then they retreated to northern Luzon with the Americans na nakasunod sa kanila. And then on March 23 nga, 1901, dun na nahuli si Aguinaldo sa headquarters nila sa Palanan, Isabela. Noong April 1901 naman, Aguinaldo took an oath of allegiance to the United States to formally end the First Philippine Republic and recognizing the sovereignty of the United States over the Philippines. After mag-surrender ni Aguinaldo sa Filipino commanders, tinuloy nila yung revolution na pinamumunuan before ni Aguinaldo. And then on July 30, 1901, General Miguel Malvar issued a manifesto saying, "Forward without ever turning back, all wars of independence have been obliged to suffer terrible deaths." General Malvar surrendered to U.S. forces in Lipa, Batangas on April 16, 1902. Natapos yung war by an unilateral proclamation of general amnesty by U.S. President Theodore Roosevelt on July 4, 1902. That was all of it. So, to summarize nga, there are saying, sinasabi na this memoir of Aguinaldo, it was written to wash his hands dun sa death ng Bonifacio brothers, but for me, I think it was it was written for us to uh, somewhat have a knowledge of the situation on that event, kung paano namuhay yung mga Filipino ancestors natin, kung paano nila pinaglaban yung kalayaan natin before, and kung paano sila katapang sa when it comes to fighting for our independence. It was all well written in the memoir of Aguinaldo. That's all. Thank you. I hope you all find this topic interesting and learned something from this.